Good morning mga pre, good morning mga Chewy Marcel and yung nagbabalik. So yun mga pre, for today's video mga pre, bumili ako ng bagong breeding project natin. Bumili ako ng dark choco na red eye, and then yun, another project natin kasi para at least madagdagan yung strain na meron tayo doon sa likod, and then ma-explore pa din natin yung pag-aalaga ng mga iibang mollies, no? Like doon sa dark choco na ang sabi nila is predator. So itatry natin na mga possible ways na gawin natin para mapadami natin yung dark choco. So yun mga pre, kahapon bumili ako ng at least 10 pieces yung selected nila na breeder para goods yung labas ng mga fry natin, no? Kahit may kamahalan, ito na sa likod ko, yan yung mga dark choco na pinili natin kahapon na 10 pieces lang panimula for another strain dito sa shop natin, another strain dito sa backyard, no? Para at least madagdagan na naman yung mga papakainin. Yeah, lalo na ngayon wala pang live foods na kuha kasi late na akong gumising. And then now papakita ko din yung bumili din ako ng pang display ko na muli na choco din na dito din display ko sa shop. Then sa mga taga-Kalinan, Davao, yung mga gustong mag-alaga ng mga isla natin, dito lang tayo sa Tulay, Alcantara yung location natin, no? So yun mga pre pala, shout out pala, mga big shout out kay it's me Samos na always present dito sa video natin, no? Always present, laging sumusuport. Salamat boss. And then kay Ralph Pulo, no? Pulo na yun nga, na-appreciate yung pagkagawa natin ng video. Boss, promise gagawan ko ng paraan na every other day ako magawa ng video. So yun, last time lang hindi ko lang na gawa, medyo 1 week ago na din kasi medyo busy din, maulan, walang masyadong may content maayos kasi para gawa tayo ng content na more informative para at least yung mga nanonood, no, meron matutunan mga pre. So yun mga pre, it's Letchang ba to or 9396. Shout out doon sa nabagawa nating subscriber yun, no? So mga pre, no, patuloy kayong subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga pre, no? Like to mga video na to, mga gugustuhan nyo mga pre. So ito mga pre, papakita ko yung dark choco na binili ko. Yan sila. So wait lang ito sila mga pre, for resting pa to, hindi pa to naka-recover kasi medyo maalog yung pagbiyahe kahapon. Minotor ko lang ito, and then ito bago natin ilipat doon sa likod, dapat makita ko na goods na sila, hindi na sila stress. Itong frame na to, stress pa, balitik clock pa yung mga pins. Ayun mga pre, no, makikita nyo yung mga muli ninyo. Possible na stress o possible na matamlay is yung mga pins nila nakatiklop na imbis nakaganon, yung nangyari is ganito, like ganyan, no? Yan, tiklop pa yan, stress pa yan, medyo mahina pa yung pangangatawan yan. Kaya na itong isang isang male, yan, nakatiklop pa din yan. Hintay lang tayo ng mga 3 days bago natin ito, 3 days yung mga binibigay ko para at least makarelax sila, maka-adapt sila dito sa tubig natin. Kasi doon sa pinagkunan ko, napakalaking box pan. So ito ngayon dito, pinapa-adapt ko yung tubig ko dito kasi iba rin yung tubig nila doon, iba naman dito sa akin. Siguro mas malamig dito sa akin kasi nandito ako sa Kalinan. So may mas taas. So, doon yung sa pinagbilihan ko, nasa baba sila ng Davao. Ako sa Kalinan, nasa taas ako ng Davao. Ito, maganda tong ito mga pre, maganda itong mail na to. Sorry mga pre, ayan, oh, high back, tapos mataas yung pins. Iwan ko lang kung marirecover pa yung pins nya. Mas maganda siguro pag nakatayo yung pins nya.
dark choco. Bumili ako ng dark choco. Meron dito. Iwan ko kung anong tawag dito. Yan. Pero choco pa din yan daw. Ito yung dark choco mga pre. Sobrang ganda, promise, pag nakita nyo in person. Bumili ako nito, medyo kamahalan, no? Pero at least sulit kasi goods yung may lalabas dito. Para rin naman sa ikakabuti ng mga breeding project natin, ano? Kahit mahal, at least yon nga, tabi nila invest the breeders para maganda. Mas maganda kasi pag nag-invest ka sa breeders, isa lang naman din yung pinapakain, isa lang din naman yung time na ibinibigay nyo. Kaya doon na lang kayo sa quality. Kung di talaga kaya, pwede naman talaga sa pet quality, pero mas advantage talaga pag ganito yung mag-start kayo sa magaganda na breeder kung gusto nyo mag-breeding. So soon makaipon din naman ako ng pera o makabenta na ako ng malaki dito. Bibili na ako, dadagdagan ko ito. Plano ko para maging massive breeding tayo dito kasi mahanap nga din ako ngayon ng PKBM na magaganda, wala akong makita. Yung gaya doon sa Gojo yung gusto ko para hindi masira yung breeding ko, no. Ito yung mga pre, napakita ko na ito yung dark choco ko. Sana maging successful to soon kasi daw nga ay fry eater. Ito mga male. So bumili ako ng 10 piraso. Ang set up ko sa 10 piraso is 3 male and then 7 pieces na female. So okay na yun. Doon mag-start sa 10 pieces. Yan na talaga yung ratio ko sa pag-breed, no. Ito may malaki na PEM. Wala pang nakikita pero drop belly naman sila lahat. Okay naman. Sino yung comment down below na lang yung sino mga may hilig sa dark choco dito. Kasi ewan ko lang, parang nagustuhan ko bigla. Gaya nga ng PKBM, nagustuhan ko bigla. Kasi yung black balloon molly, bali in-out ko lahat dito sa bahay. Wala akong iniwan kasi magre-restart nga ako kasi yun nga, pangit na yung labas ng mga fry natin, no. Kasi hindi na magiging satisfied yung mga customer natin pag pangit na yung nire-release natin. For recovery ito mga preno, dito lang muna sila sa aquarium na 24/12. Ito okay na sila dito, binigyan ko na sila ngayong umaga ng pagkain. Yun pala, no, pag tip ko lang pala, pag meron kayong bagong isda, kung maaari in the next morning na kayo magpakain, huwag ka muna kayo magpakain ngayon kasi gaya na nga ng tao, nag-a-adapt sila. Ina-adapt nila yung nature na meron kayo dito sa setup nyo, meron sa tubig. So yun, dagdag na din yun, yung stress pa din sa biyahe. Kaya mas maigi na in other day na kayo magpakain o kaya mga hapon, pwede na yun. Pero wag na wag kayong magpapakain kina-direct na pagkatapos nyo mag-acclimate dyan and then release nyo ng 10 minutes tapos bibigyan nyo ng pagkain. May possible kakainin nila pero may possible na yung kinakain nila is hindi matunaw and then ma-bloat, then babaliktad, patay, sayang. So yun mga pre, sana mapadami natin. Ito kita nyo yung male na yan, stress na stress. And then hindi pa sila lahat naka-recover. Ang naka-recover dito nakita ko is 3. Itong PEM na malaki ito and then isang male. Ayan. So soon update pag may nagawa na akong successful breeding dito sa dark choco na to. And then another strain naman tayo. Bibili ako ng mga ibang breeders na magaganda para madami tayong pwedeng mai-release dito sa shop natin na pwede nating pagkakakitaan mga preno. Gaya ko, wala akong trabaho, ito lang yung mini-maintain ko na income. So ito
It's Sunday kasi, magwa-water change ako ngayon. Ito yung mga rancho natin. Then nagpa-drop na ako ng BBS. Shout out, baka naman may mag-donate dyan. Drop na ako kasi mayroong mga nag-lay na Yamabuki din sa likod. Then hindi pa ako nakakuha ng DAP niya. So siguro sa susunod na araw na ako kukuha ng DAP niya. Kasi nga sa ngayon medyo hindi pa matanghali na ako nakagising kasi kahapon may nangyari sa akin, no? Along the pag-drive. Basta secret chat. Basta yan mga pre. Punta natin dito sa shop. Ito yung 350 ko, no? Para ma-aware ko yung iba dyan. Ito yung itsura ng 350 ko. Yan. Yan yung 350. Kita nyo naman, mura pero goods. Yung mail lang dito pala yung blue eyes. Yan. Hindi kagandahan. Kaya nilagay ko sila sa presyo 350. Pero goods naman yung PEM. Yan o. So, mayroon tayong bagong dating na Glotetra kasi yung breeding ko is short. Wala pa tayong pwedeng may release kasi may kahapon may kumuha na from Cotabato. And then ang release ko for shipping na din wala na din tayong pan-display dito kaya kumuha ako sa iba, nag-restock tayo para at least pag may customer nag-walk in meron tayong maibigay. Yan, malalaki yan, mga 20, mas malaki pa yan sa 20 pesos na coin kaya nito sobrang laki. So dito sa shop, punta lang kayo Kalinan. Ayan tayong mga goldfish ngayon, same price dito 20. Then yun mga pre, meron nag-reload tayo ng green barb kasi kaya nagpa-ship din tayo ng green barb, no? Nag-reload tayo. So ito yung binili ko doon na pwede natin pang masa, pang display sa mga gustong mag-alaga, gustong mag-start na mag-alaga. Ito sobrang lalaki nito mga pre, promise. Yun nga lang is long body gaya nito. Pero sa mga hindi makakarte dyan, pwede na to. Sobrang gaganda din ito, mga choco din ito. Yan o, lalaki. Larrytail din. Meron na din naman kasing mga keepers dyan na mahilig sa long body. So, ito, mura lang to, 30. Punta lang kayo dito sa shop, 30 pesos lang to, malalaki yan. So meron tayo dito DEM at saka RDSS. Last batch ito yung RDSS natin. Nag-refresh tayo ng breeding. Itong mga half moon to, mga half moon. Yan o. Kita nyo yan, half moon. Meron tayong DEM. Then ito Sunkiss. Meron tayong PEM din niya. PEM pala ng RDSS. Ito yung blue polar parrot. Then ito na lang yung natira. Konti na lang dun sa tag 35. Ito yung mga beta natin, tag 50 pesos. Punta lang kayo dito. Yan, 50 pesos lang yan. Yan, meron tayong crown tail na nag-iisa. Ito pala ang AFR natin, breeding natin. Nagpapalaki pa ako nito. Mga breeders ng glow, no? Maliit lang yung setup ko dito. Ito yung alaga ko na personal alaga ko. So yun mga pre, napakita ko na lahat. And then
pakita ko na yung topic natin na bagong breeder, bagong strain na aalagaan natin na dark choco. So yun mga pre, no, salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nagsasubscribe, and then like kung nagustuhan yung video na to mga pre, no. Bye bye, peace.